250,000 pesos lamang. Ang liit, parang Farmally nga ito eh, di ba? Di ba, madideja po kayo, parang Farmally ito. Farmally. Madideja po tayo, parang Farmally. So, ang paid up capital mo, 250,000 pesos, pero ang nakuha mong kontrata, milyon-milyon. 5.02 billion pesos. Billion. Billion, 5.02, mahigit 5 bilyong piso. Yung nakuha mong 58 contracts ang nakuha pa niya. Oo, grabe, 250,000 lang ang paid up capital mo. Niya. Tama ba yun? Buti nga nabuko. Umpisahan na po natin dito. Medyo mahaba-haba po itong ating ibabalita sa inyo dahil hahabulin nga natin yung mga nangyari over the weekend. Ito pong St. Timothy Construction. Number 3 ito dun sa listahan ng 15, correct? Oo. Diskaya, sa mga Diskaya. Sa mga Diskaya. Ano pa? Curly, yung lalaki? Sharon yung girl eh. Hindi ko kilala yung guy. Yung lalaki, ang nickname is Curly. Tapos, napanood mo ba yung they were featured kay Julius Babaw? Yes, yung 40 mga luxury vehicles. Deluho. Oo, Deluho. Na ang pangit kasi lumalabas ngayon yun ulit. Maraming nagpo-post ulit nung when they were flexing. Yes, kasi tumatakbo 40 luxury cars nila that they own. Correct. Ang nasilip ko yung Bentley. Nako, basta average nun siguro mga 20 million each. Sabihin na natin, conservatively, 20 million each. O times 400, di magkano yon? Oh my goodness. Diba? Mag-BS math ka. 8 billion ba yon? Tama? Sasakyan lang? Oo. I think, ha? Wait, so ngayon, maraming nagre-repost ngayon nung yung Julius Babaw nila na interview na featuring yung 40 luxury cars nila. Because naglalabasan ito, yung doon po sa 15 contractor na linabas po ng Pangulong Bongbong Marcos last week. 800 million, sorry. 800 na nakakopa, 15 contractors who got 20%, of the 545 billion pesos. Contract, yeah. Worth ng flood control projects. Ang number 2, sila rin, Alpha and Omega. Yung number 3, St. Timothy, sila din. So itong St. Timothy Construction po, pinagpapaliwanag ni Pangulong Marcos dahil nga sa palpak na flood control project nila sa Kalumpit, Bulacan. Di ba nabanggit natin ito a month ago na ang Kalumpit parang isang taon na, na lubog sa tubig na may baha, So, pangatlo nga po itong si St. Timothy Construction sa listahan po ng mga top contractors na nakakuha po ng pinakamaraming flood control project sa bansa na yung listahan na ilalabas po ni Pangulong Marcos last week. Hiningi ng Pangulo ang paliwanag mula dito po sa St. Timothy Construction matapos niyang inspeksyonin personal, di ba? Nagpunta siya. Yes. Sa Bulacan. Paano ito? Dike rehabilitation ito, Rehabilitation ng river protection structure. Yan ba yung meron pa siyang divers? Yes. Pina-check kung gaano, sinisid, kung yung dike, kung gaano katibay. Oh my goodness. So, yan nga, river protection structure supposed to be yan sa Barangay Bulusan na may project cost 96.4 million pesos. Isa sa nalaman po ng Pangulong Marcos, wala daw ginawang dredging. At walang ginawang desiltation sa lugar. Siyempre, para pababawin mo yung ilog, di ba? You have to dredge. Kausap ni PBBM yung barangay captain, tinawagin yung barangay captain. Anong masasabi mo dito sa dike na ito? 'Di ba? Wala kang nakikitang sir, never po ako nakita na may nag-dredge. Pwede ba 'yon? Nasa kontrata 'yon. Kausap ni PBBM yung parang sinasabi niya, supposedly may papel siya diyan, 'di ba? Na yung acceptance, alam mo yung maayos yung pagkakagawa ng proyekto. Yung local government official may ambag yan diyan, 'di ba? Na ipapakita sa iyo, maayos ba, 'di ba? So may parang doon, may procedure na basta naglalabasan na nga ngayon lahat ng mga may himala. Alam mo, bagamat talaga nakapanlulo mo na talagang grabe talaga magnakaw tong mga They're getting more aggressive. Still you feel good that finally, di ba, na finally. Sana naman, ang panalangin lang natin, may kahinatnan. At saka tuloy-tuloy sana talaga. Magkaroon talaga ng change. So, pakinggan po nga natin ang bahagi ng, ayon po sa Presidential Communications Office, isang residente daw ang sumulat sa Pangulo at nireklamo yung substandard umanong materyales na ginamit dito sa naturang proyekto. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. Magtitignan nyo yung report namin, ay dapat completed na ito. Nakalagay doon na inspeksyon na, completed na, walang problema.
Tapos, hindi lamang sa hindi yung mga wala, ito naging kasama na parang ghost project na itong mga, hindi lang itong may butas, ano? Ika mo, meron pa. Oh, butas-butas pala itong dike na ito. Or parang swamp na ito, hindi na puro tubig lang ang makita mo. Ito, alam na namin, this was what was this, sinong kumpanya ito? St. Timothy. Oh, St. Timothy to. St. Timothy, ang kontratista dito. Kaya titingnan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Yan. Ano kayang paliwanag? Nabuo naman namin yan kaya lang nasira ulit. Sa hiwalay na inspeksyon sa Barangay Frances, natukoy rin na Pangulo na palpak din ang flood control project doon na nagkakahalaga naman ng 77.1 million pesos. Wala rin anyang ginawang dredging at desiltation sa lugar at pinuna rin niya ang konti daw ng semento. Ang konti ng semento na ginamit sa proyekto. Mr. President! So, isa pa to. Na nakita natin flood control project, meron doon sa Pilandulo, hindi masyado mapuntahan kundi tayo magbangka. Nandyan sa kabilang dulo, butas na naman, hindi nakanit. Pero nagkaroon yan, nasira o never nagkaroon. Hindi talaga, hindi ginawa. Eto na naman, the same thing. Pag titignan mo yung report sa atin, completed lahat. Yun, Ghost kasi project. I was thinking nga, baka nasira. Baka meron, tas nasira lang ulit, ano? But that barangay, taga-barangay said, never nagkaroon. Oh, so ghost project naman yun. Okay, eto na naman, dun po isa dito sa 15 top contractors din na nakakuha po ng flood control project sa ilalim po ng Marcos administration. Ako, may nabuo na naman, Patpi. At madedeja po ka dito. Samidan Construction and Development Corporation, tinatag ng March 7, 2019. 6 years ago lang, ha? Na pagmamayari ng pamilya Samidan, nakabase po sa Sinto, Bauco, Mountain Province. Ito, makinig kayo, base po dun sa records nito sa Securities and Exchange Commission, ang paid-up capital nito, ibig sabihin capital, no? Oo. 250,000 pesos lamang. Ang liit, parang farmally nga ito di ba? Di ba, Sabi madedeja nila. po kayo, parang farmally ito. Madedeja po tayo, parang farmally. So, ang paid up capital mo, 250,000 pesos, pero ang nakuha mong kontrata, milyon-milyon. 5.02 billion pesos. Billion. 5.02, mahigit 5 bilyong piso. Yung nakuha mong kontrata, 58 contracts ang nakuha pa niya. Oo, grabe, no? 250,000 lang ang paid up capital mo. Niya. Tama ba yun? Buti nga nabuko. Anong paliwanag? Anong paliwanag? Ikaw, makakaisip ka ba ng, bigyan natin sila ng justification. Kung bakit 250,000 Kung lang? bakit nakuha pa nilang 5.02 billion, 58 contracts, ganun Siyempre, meron 250,000 silang ang kinapital mo. padrino. Hindi ka naman makakakuha ng ganyang kontrata kung wala kang kapit, wala kang tarsier. Sino? Ibig mo sabihin, may kakontsaba. Hindi ko kontsaba, meron siyang Kaya niya nakuha. May padrino siya. May padrino. Kailan powerful din. Yes, kaya nga, para ma-award sa'yo. So, yung 58 contracts na yun, 35 doon sa Abra, 11 sa La Union, 6 sa Mountain Province, 4 sa Benguet, 2 sa Pangasinan. Hindi ba pinangalanan kung sino ang kanyang Well, Samida, pamilya Samida. Hindi, pero kaya nga, walang sinabi kung sino ang niya. Iimbestigahan yan. Naku. Like, di ba, yung mga Lubiano, kay Cheese daw. Correct, Yung mga Lubiano ganon. ng Centerways, correct? Centerways, oo. Lawrence Lubiano yun. Oo. Ano yung kay Zaldico? Sunwest. Okay, so una pong tinukoy ng Pangulong Marcos na may posibleng red flag dito po sa mga flood control project. Kabilang na ang pagtatayo ng mga ito sa mga lugar na hindi naman karaniwang binabaha. Oh. Sa kaso po nitong Samidad na to, pangalawa doon sa 15, no? Pangalawa sa pinakamalaking proyekto. Pangalawa sa pinakamalaking proyekto nito. Pakinggan nyo may flood control project daw sa kahabaan ng Abra River Basin. Sa Barangay San Jose Sur, sa Manabo, Abra. Uy, hello ka, Joy! Sa Abra. Di ba sa Abra sila? Abra sila. Nagkakahalaga ng 144.75 million pesos, ha?
kamustahin naman? So, tinanong ang Project NOAA, no? Nationwide Operational HAS. Assessment of Hazards. Tinanong ang Project NOAA. Base naman sa NOAA, wala daw, napakababa o wala. Halos walang Hindi risk ng binabaha. pagbaha dyan sa naturang lugar na pinondohan ng 144.75 million pesos na flood control project. O tapos ito pa, pare-pareho daw yung contract price nung ilang proyekto, 96.5 million pesos. So sinasabi nga, di ba, last week sinasabi natin, pwede ba yun? Posible ba yun? Na yung 7 proyekto, pare-parehong ang ginastos ay 96.5 million. Kaya yung iba-iba yung terrain. Yes, terrain. O, Iba-iba tsaka yung syempre, mga iba yung mga conditions. requirements. Iba-iba yung requirements. Iba-iba yung specs. Yung mga materials na gagamitin. So, yung 7 project na yan, nasa Abra, Benguet, Mountain Province. So, sa pagdimig naman ng House Committee on Public Accounts, sinabi ng mga opisyal, ito ang ano naman, paliwanag ng Department of Public Works and Highways, DPWH. Ha? Kung bakit? Pwede ba yun? Bakit? Ay, pinagtanggol. Nagbigay ng dahilan ng DPWH. Posible daw na nagkapare-pareho yung halaga ng proyekto dahil magkapareho din naman yung itatayong istruktura na may sinusunod na standard unit costing at detailed unit price analysis. Posible rin umanong pareho yung mga budget proposal na sinumite ng mga regional office. Kaya dapat hindi ang DPWH ang nag-iimbestiga eh. Kasama sila sa iimbestigahan. Correct. Yan, yung sinumite daw ng regional office na ginamit naman ng mga contractor bilang basehan para sa kanilang bidding price. Yung sinasabi natin, yun nga manunumbalik, di ba? Madideja buko sa ano. Dahil hinalintulad ang samidan dito sa Farmally. Oo. Ha? May naalala ba kayo sa Farmally? Kasi ito, ire-remind namin, papaalala namin sa inyo, nakakuha ang pharmaceuticals nung panahon po ng pandemic, iba't ibang kontrata para sa supply ng mga kailangan ng pandemic, PPE, mga mask. Meron pa ba kayong face shield? May naitabi ka pa bang face shield? I think so. Di ba alam mo, ang magandang gamit nun? Saan? Pag nagpiprito ka, tapos nagtatalamsik yung Tatalsik, mantika. oo. Di ba? Magsuot ka ng face shield para hindi matalamsikan yung mga mukha ninyo. So, iba't ibang kontrata ng Farmally for pandemic supply ng 2020. Ay, ito. Alam mo, ang paid-up capital niya, 650,000 pesos lang. Ang nakopa niya na kontrata worth 11 billion pesos. Grabe, no? Diba? Magtataka ka ba? So, ito na. Sino mga mag-iimbestiga? Ano natin, napasadahan natin. Ang TRICOM sa mababang kapulungan, no? Itong pinagsama-sama po yan na House Committee on Public Accounts, Committee on Public Works and Highways, at saka Committee on Good Government and Public Accountability. Yan yung TRICOM. Mag-iimbestiga daw. Pero, ayon po kay Committee on Public Accounts Chairperson Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, kalaunan sinabi niya na handa naman daw yung Kamara na ipaubaya yung investigasyon sa isang third party authority sakaling mapunta ito sa koneksyon. Kunwari, may lalabas sa kanilang na meron silang kabaro, may mambabatas, no? May koneksyon yung mambabatas sa kontraktor ng mga proyekto, ipapaubaya na nila yung investigasyon. Yan yung sa mababang kapulungan. Kamustahin natin sa mataas na kapulungan sa Senado. Maglulunsad naman po ang Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Senator Rodante Marcoleta na siya pong chairperson ng Blue Ribbon Committee ng motu proprio investigation sa mga substandard at maanuwalyang flood control project na una na pong tinukoy ni Pangulong Marcos. Pinamagatang The Philippines Underwater. Water World. Ang naturang inquiry in aid of legislation ay sisimulan bukas. O sino ba talaga ang dapat mag-imbestiga? Kasi naniniwala po si Senate President Franklin Drilon, hindi dapat yung mga mambabatas ang manguna sa investigasyon. Ayon po kay Drilon, hindi makikita ng taong bayan yung kredibilidad na magiging resulta dito pong investigasyon ng mga mambabatas. Dahil sila rin naman po yung gumawa ng di ba sila yung gumawa ng budget insertion sa mga flood control project na yan sa ating national budget?
May mga pinangalanan na di ba, yung may connection na congressman. Oo. Meron ng pinangalanan na ng connection din sa senador. Oh. Ang Commission on Audit daw, dapat anya, ang dapat mag-imbestiga. COA, para matukoy kung sino ang dapat managot. Tapos ang Department of Economic Development, DepDev. At yung Department of Budget and Management naman dapat manguna para sa pagtukoy ng nararapat na reforma, yung kinakailangan po nating reforma. Nag-utos na po ang Commission on Audit. Ito, meron na kaagad na linabas na memorandum ang COA. No? Agaran, immediate na fraud audit po dito sa mga flood control project na pinatupad ng DPWH. Pero ito muna sa Bulacan muna. Bulacan muna. Ayon po sa, alam niyo po, mamaya anuhin natin ang Bulacan kasi ang nakakuha ng pinakamalaking amount, funding sa Central Luzon from 2022 to 2025. Ayon po sa COA, sa mga flood control projects sa buong bansa, may kabuong halaga, di ba, sabi 548 billion. 18% dyan napunta sa Central Luzon, 98 billion pesos. And of the 98 billion pesos that went to Central Luzon, Bulacan ang nakukuha ng 45% nito. 45%. 44 billion pesos po ang napunta sa flood control projects ng Bulacan. Tanungin natin mga taga-Bulacan, ramdam nyo ba yung 44 billion pesos na yan? O binabaha pa ba kayo? Binabaha pa nga sila Partikular, kalumpit. Kalumpitenyo. Tama yun ba mga taga-taga? Oo, ramdam niyo po ba yung 44 billion na ginastos po sa inyong lugar? Kaugnay po niyan yung COA chair na si Gamaliel Cordoba. Inutusan ng COA yung mga district engineer, lahat ng supervising auditors, yung mga district engineering office ng DPWH sa ilalim ng COA Central Luzon. Mag-submit kayong lahat, yung lahat ng dokumentong konektado po sa mga proyektong ito. No? At bunsod pa rin po ito nung pag-inspeksyon nga ni President Marcos ng 10 probinsyang nakakuha ng pinakamaraming flood. Ay hindi, tingnan mo ito ha. Sana nagpagawa ako ng graphics nito, Patpi. I-compare mo yung 10 pinakamalaking nakakuha ng recipient ng flood control funds. Okay? Bulacan, Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Ilocos Norte. Ha? Ayan. Tapos, ito yung merong 10 probinsya din na binabaha. So, merong listahan ng 10 binabahang lugar. Oo, tsaka yung pinakamataas at saka nakakuha. 10 nakakuha ng pinakamaraming budget. pera. So, pasok naman, di ba? Bulacan, binabaha. Pinakabinabaha, nakakuha din ng malaki. Pangasinan. Meron din. Oo, binabaha, nakakuha rin ng malaking pondo. Pampanga, pinakabinabaha, nakakuha rin. Tarlac, pinakabinabaha, nakakuha rin. Tarlac. Ilocos Norte, pinakabinabaha, nakakuha rin ang Ilocos Norte. Pero ito, wala dun sa 10 nagbinabaha. Oo, wala dun sa, hindi sila binabaha, pero nasa 10 malaki na nakuha. Cebu, Isabela, Albay, Leyte at Camarines Sur. Nakakuha ng malaking pondo pero hindi sila binabaha. Wala dun sa 10 mismatch pinakabaha. nga yun ang sinabi nga ni PBBM. Mismatch. Ito ngayon yung lugi. Yung nasa listahan ng pinaka-binabaha pero wala sila dun sa 10 highest. Funding. Kawawa ang mga taga Nueva Ecija, Metro Manila, tayo, Maguindanao, North Cotabato, at Oriental Mindoro. At Ilocos Norte. Grabe, no?